Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, usapang politika na naman tayo ng ating bansa. No? So, makichismis tayo ngayon kay UC Claire Castro at saka kay Sir Christian Esguerra. Ano? So, ang video to ay mula kay Christian Esguerra. So, meron itong pamagat na Attorney Claire Castro baka pinoprolong na lang ni Senator Amy Marcos ang Duterte hearing. So, yan yung panonoorin natin, men. Bibigyan natin to ng reaction na, no? So, bago natin simula, bago natin to simulan, Sir Christian Esguerra, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, din na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Attorney Claire Castro, baka pinoprolong lang ni Senator Amy Marcos ang Duterte hearing. Tapos kayo na lang bahalang humusga. So again, Sir Christian Esguerra, Pilipinoysi. Like, comment, share, subscribe. Start. Ni Amy Marcos, yung ikatlo. Bukas po ito, no? April 10. Okay. Ano yung nagbago? Bakit pinayagan na yung, I think, 11 cabinet members to attend? Ano pong nagbago? Noong una talaga kasi, alam na ng mga cabinet members na ini-invite sa ibang high-ranking officials na tapos na eh. Kumbaga lahat nasabi na eh. Kumbaga wala na mapipiga kasi lahat na ng tanong na dapat sagutin, nasagot na. Siyempre, yun lang eh. Kaso, need mag-re-elect eh. Diba? Exposure din yan. Mag-e-election na. So, din natin maano si Senator Amy. Tanggi niya man yan ng 1 million beses. Maano din talaga natin na exposure niya yan. Diba? Gumagastos nga sila ng mga tarpaulin dyan sa ano eh. Mga gilid ng kalsada. Sobrang dami. 'Di ba? Isang wall, 10 mukha nila, pwede lang namang isa. Bakit 10 pa, 'di ba? Yan pa kaya na meron siyang exposure sa TV. Tapos syempre, yung mga DDS, daw meron namang mga DDS na inaano na nila si Senator Amy na di pa rin nila iboboto. So sana naman wag niyo talagang iboto si Senator Amy, ano. Pero syempre, merong ibang DDS diyan na malilito sila or maano sila na mabubuto nila ba or maibubuto nila. Diba? So, something like that. Kaya, siguro, napo-prolong or pinapahaba nila yung hearing na yan. Except those covered ng executive privilege. Hindi mo talaga pwedeng mapiga yun. Diba? So, at the time, sabi na, hindi natin kasi wala na eh. Tapos na talaga. Wala na kami pwedeng idagdag. Wala na kami pwedeng idagdag. So, ano pa ang pwede namin sabihin? So, done. Naging maganda rin siguro yung ginawa ni Senator Cheese, ni Senate President, na pumagitna rin siya at siguro sige, buti na lang talaga. At kung ano pa ang pwedeng matanong, sige baka dito naman natin na-appreciate na naman si Senator Chis Escudero, no? Nung dati yung sa sobrang tagal niyang pasimulan yung impeachment, parang medyo my goodness, bakit ba pinapatagal, diba? Pero ngayon na parang gumigit na talaga siya. Na-appreciate ko yun, men. Na-appreciate ko yun. So, comment din kayo sa baba if ever na-appreciate nyo rin si Senate President Chis Escudero. Ano? May maidagdag pa. Diba? So, yun lang naman yung naging concession. Para, So, okay. Parang wala nang gulo. Parang wala nang issue. So, yung executive department na yung nag-give in kasi para mapagbigyan din si Senator Chis Escudero. Okay. So, maliwanag yun. Ito yung concession or compromise para hindi na magkaroon siguro ng crisis between two branches of government. Actually, sa paniwala namin, hindi naman talaga magkakaroon ng constitutional crisis eh. Kasi maliwanag naman din na kinatiga na Supreme Court sa iba-ibang mga kaso, yung itong right ng President to invoke this executive privilege. So, well, para lang, sige, ito para sa bayan, para maayos na lang, sige, let's go. Kaso hanggang kailan kayo attend? Yung mga cabinet officials. Paano kung pahabain ito ni Amy Marcos? Yun lang. Ayun na, ilang oras na naman ang uupo sila dyan. Or ilang hearing? Hindi lang isang hearing, di ba? Paano kung ilang hearing pa? Baka pinoprolong na lang niya. For what reason? Hindi natin baka pinoprolong. So, for what reason daw, men? Nahihiya lang si Attorney Claire na sabihin eh. I-comment nyo sa baba kung ano yung reason. Well, wala tayong magagawa dyan kasi si Senator Amy lang naman talaga yung nakakaalam dyan kung ano yung pinaka-main reason. Though sinabi niya naman na na tawag dyan para daw, gusto lang nilang malaman yung katotohanan. So, nasa sa inyo na lang yan kung paniniwalaan nyo. Bahala kayo dyan. Pero tingin ko nga, yung unang hearing pa lang niya, maaari na siya. For me this is my personal observation. For me, with those facts, data na nakuha niya during the first hearing, for 6 hours, almost sila, nagkaroon ng tanungan dyan, I think
those things were already enough for her to make a law. 'Di ba? So, ang sa akin lang, sabi ko nga, ang panawagan lang, Tama naman. sana kumuha pa siya ng ibang eksperto. Yung ang tipong hindi pareho ng opinion ni Atty. Medina para mabuksan naman yung isip niya sa ibang mga aspects ng batas. Kasi kung isa lang ang pakikinggan mo, Tama. at mukhang ito ay pumapabor pa doon sa mga Duterte, hindi ka talaga maliliwanagan. Kasi isa lang nadinig mo eh. Kung kukunin mo halimbawa, Tama. Yan din yung inaano natin kasi tinatanggi nila na hindi daw pro Duterte yung hearing na yan. Tapos, yung mga nandyan, puro mga senador ni Duterte. Si Robin nga kahapon, Senator Robin nga kahapon, nagkalat pa nga Naipasabi-sabi pa. Kung sinabi lang sa akin ni FPRD or ni BP Sara na ipakontempt ka, ikukontempt kita. Wow! May power na pala ngayon si FPRD. yung opinion ni dating former Supreme Court Justice Ascuna, Carpio, Atty. Butuyan, Butuyan, Remulla, pwede, marami siya makukuha. Tory. Kaso Diba? ang tanong, Attorney Claire, depende sa goal. Yun ay kung ang goal ay talaga maliwanagan. Paano kung ang goal naman pala ay hindi? Kundi protektahan lang si Patay. Duterte. Ako Yun Yun nagsasabi. lang. Kasi in observation ko this is clear pro-Duterte hearing. Mm. Ah, It is clear na pro Duterte hearing. So comment down below yung mga nag-agree dyan. marami naman naka-obserba dyan, Christian, hindi lang ikaw. Pero makikita to. Mababasa naman siya ng taong bayan. Taong bayan naman ngayon, lalo na, kita naman ng hearing. Through internet, di ba? May social platform sila na kung saan napapanood ito, YouTube, Facebook. Malalaman naman taong bayan kung ano ba talaga yung goal ni Senator Amy Marcos. Kayo ba, sa pagtingin nyo, ano ba talaga yung goal? What is she really up to in those hearings? Yan. For me, hanggat Exposure. Ulit hindi ito sa palasyo. Opo. Sa akin, hanggat hindi siya kumukuha ng Batas. iba't ibang mga resource persons na para makapag-explain sa kanya kung ano talaga yung batas. Isang tao lang ang papakinggan niya. At yun, kung baka yung lang ang gusto niya madinig, iba talaga yung goal niya. Diba? Pwede. Ganyan kahirap para kapag yung iboboto nating senador is walang alam sa batas. So alam niya na, wag niyo, please lang, wag niyo nang idagdag si Philip Salvador. Wag niyo nang idagdag si Willie Rebelliam Please lang. Kasi si Robin kahapon, nakala ko pa naman kung ano yung sasabihin. Diyos ko. May reaction tayo about dun kay Robin, panoorin niyo na lang. Pahabakin lang to. Pero ayokong isipin yun, Christian. Okay. Do you find it weird na right after the first hearing, meron siya agad preliminary findings? Oo naman. Actually, hindi lang right after the hearing. Yung pauna pa lang yung intro, may judgmental na yung dating sa akin. Di ba? Sabihin ba naman niya na isinuko na natin ang Pilipinas, gusto niyo ba maging probinsya ng Pilipinas ng dahig? Doon pa lang, alam mo ng negative. Oo. Ginaganon. Gusto ba daw natin na maging probinsya ng Pilipinas yung dahig? Bakit hindi mo kinukorek si FPRD? Nasabi niya na magpa-probinsya tayo ng China. Alam mo na kung saan ang patungo ng hearing. Pero syempre, let's give her the benefit of the doubt. So, kaya lang mas lalong nakita nung gumawa na siya agad ng kanyang initial findings, hindi pa tapos yung hearing niya. Hindi pa niya narinig yung ibang mga eksperto na sana'y kumbidahin niya. So, lahat ng kanyang lumabas sa initial hearing niya, lahat hindi pabor sa ginawa ng administrasyon. So, Okay. kita mo, kidnapping, may extradition, hindi niya daw maintindihan yung Tapos, okay lang naman kung aminin nila na ginagawa nila yan para kay FPRD. Diba? Kaso, maang-maangan din Sabi-sabi pa na wala, gusto lang naming malaman yung katotohanan. Kasi yun yung hinihingi ng taong bayan. Taong bayan ba talaga or mga DDS lang? Diba? Huwag na sanang mahiya. Pwede namang aminin, diba? red notice and diffusion when in fact it was very clearly explained by Sir Alcantara. Okay. Ito baka naman I don't know kung napapag-usapan ninyo, pero baka sakali lang. I will try. Ano bang tingin ni President Marcos dito sa ginagawa ng kanyang kapatid? Hindi ba siya napapakamukha at least? Ito na. Ito yung pinaka-inihintay talaga natin na part Kasi kung tayo nga na taong bayan lang, tayo nga na nanonood lang, parang medyo nakikringe na tayo na, uy, bakit ganyan si Senator Amy sa kapatid niya? Di ba? Hindi na lang niya irekta, hindi niya na lang rektang tawagan yung kapatid niya.
Hindi na lang niya i-post yung kapatid niya na, oy, yung kapatid ko, grabe yung kapatid ko. Walang ganun. Dinadaan pa sa, oy, sino yung naghuli, sino yung nag-ano. Diba? Daming paligoy-ligoy ba? Pero yun nga, siguro, exposure natin. O baka nabibuisit, sumasakit yung bangs dahil dito sa pinagagawa ng kanyang kapatid. Okay, teka lang, iniisip ko pa. Kasi pag nag-meeting naman yung mga cabinet members, Christian, patungkol dito, hindi kasama si Pangulo. So hindi ko makita ang expression niya. Tingin ko pag sinabi mo pangalang Manang, ngingiti siya. Pag kasi nababanggit yung pangalang Manang patungkol dito, hindi siya kumikibo, ngumingiti lang. Ayun, yun siya, ngumingiti lang. Kasi Manang niya yun eh. Pero wala siya. Ngumingiti lang siya kasi siguro, sabi ni PBBM, wow, kritik ko na din pala si kapatid. Ngiti na parang, paano bang ngiti? Teka lang parang sarcastic. Ayoko sabing disappointment, pero parang nagtataka siya ba't hilaw. Diba? Nagtataka siya ba't ganun. Ganung ngiti. Parang nahihilaw. Parang ngiti na lang na parang hayaan mo na. Parang ganun yung dating, hayaan mo na. Kasi nung una kong pinanood nung pinanood ko yung unang hearing po, kahit ang iniipit niya lang sa General Torre, yung cabinet officials, pag binasa mo naman, inanalyze yung buong hearing na yun, ang target niya yung Pangulo Diba? There was a part na Tama naman. Pinopost niya nga yung yung mga tao dyan, yung mga statements ni President Bongbong Marcos. Diba? Binabalik-balikan niya yung sinabi ni PBBM na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Ayun, dinaan nga sa Interpol, diba? So, parati niya binabalik-balikan yun. So, alam niyo yung ganun. Establish niya na nagpalit ng posisyon yung Pangulo. Ang problema, hindi siya kinakagat. Hindi ito kinakagat nila Secretary Boying Rimulya. Di ba? I don't know, no? Siguro bilang isang observer. Would you agree? Ako yun ang observation ko. Ang target talaga nitong hearings na ito, si President Marcos, yung kapatid niya. Naku, oo talaga ako. Personal opinion ninyo, siguro. Tingin ko oo. Tingin ko diba? Because mas... Kahit siguro grade 1 yung tanungin mo, yun naman talaga Mas lamang yung friendship nila ni VP Sara. I don't know, hindi ko alam kung politika rin to. Diba? Pero... Close nga kasi sila ni FPRRD. Si Senator Amy nga daw yung unang sumuportang gobernador kay FPRRD. So, yun. Well, for me naman siguro, yung isa din sa observation ko dyan, diba, is parang, yun nga, sa Team Alyansa kasi, ni PBBM, yung mga kapwa din natin YouTuber na parang pro-admin is, hindi nila hindi nila ini-endorse si Senator Amy. May sila na may pagka-DDS to, di ba? Supporter Maka Duterte to, something like that. So parang dun pa lang bababa talaga yung yung survey ni or yung rating ni Senator Amy, di ba? Isipin niyo 'yan. Kahit na ilayo niya yung pangalan niya sa mga DDS, hanggat hindi niya binabanatan or hindi siya nagbibigay ng statement about sa mga Duterte na yun nga parang hindi na siya nag-agree, is parang ang tingin pa rin talaga ng tao sa kanya is may pagka-DDS siya. Kaya nga kung makikita nyo sa mga comment section natin dati na kapag meron tayong pinapanood about Senator Amy, no to Amy din talaga sila always, diba? Like kita nyo yun. So siguro pag ni Senator Amy na wala pala akong makukuhang boto sa sa pro-administration. So siguro, yun, niya, kinagat niya yung mga DDS. Ikaso lang sa mga DDS din, hindi din siya ini-endorso. Sila Panelo, sila Banatbay. Sabi naman nila, hindi porket ginagawa to ni Amy na nag-hearing siya ngayon, i-endorso na natin siya bilang senador Hindi po ganun. Pag ganun ba? So, ewan ko kung saan pupulutin yung si Senator Amy, pero kayo na lang bahalang humusga. Diba, kung neutral ka talaga, sabi ko nga, pakikinggan mo lahat ng opinyon. Bakit hindi kidnapping to according to former Justice Carpio? Bakit hindi siya extra rendition? Bakit ginamit ang RA 9851? Bakit kailangan makipag-cooperate sa Interpol? Ayaw niya yung palabasin Sa basa ko ayaw niya yung kagatin. So, samantalang mismo yung ICC, yun din. We are allowed. Yung country natin, allowed, gamitin kung ano yung batas natin. Pati paano arestuhin ang isang tao, isang suspect, ginagalang ng ICC, pati ng Interpol, kung ano yung local laws, kung paano mo ito patutupad. So, parang si Senator Amy na lang yung hindi nakakaalam nun Or siguro ayaw niya alamin. Or ayaw niyang, ayaw niya lang, ayaw niya lang, tawag dyan, kagatin.
Or ayaw niya lang makita. Ganun. Baka bang may connection din po ito sa kanyang re-election bid? Or baka mas nagpuyos yung kanyang damdamin nung nawala siya doon sa senatorial ticket ng kanyang kapatid? Again, after the first hearing. Hindi naman siya tinanggal eh. Siya naman yung umalis. Siya naman yung lumalabas according to her admission niya rin naman. Hindi siya nakikipag-usap. 'Di ba? So, kung ganun man siguro yung naging damdamin niya at siya yung umalis, nasa kanya na po yun. Hindi naman siya tinatanggal eh. Tama. Di siya tinatanggal pero siguro nakakaramdam na siya. 'Di ba? So, yun lang naman mga kanoisy. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video yun ay mula kay Sir Christian Isguera. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, i-subscribe nyo rin. Tapos, yun, syempre, bago nyo iwan yung... patati, busog talaga ako. Bago nyo iwan yung... Excuse me. Bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinais, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Grabe yun. Nahihiya pa si si Attorney Clark Castro na sabihin, 'di ba? Na ano nga ito si Senator Jaime. So kita nyo naman yun, again courtesy din pala kay USEC Attorney Clark Castro, tapos yun nga kay Christian Isguera din. So kita nyo naman. Yun din. Ano ba sa tingin nyo 'di ba? Para saan ba 'to? Isa na din dyan yung yung exposure. Tapos syempre, yung talaga, ay, ewan ko kung utang na loob or yung friendship malala. Grabe talaga yung friendship nila eh. Di matatawaran yung friendship ni Senator Jaime. Pero, yun nga, parang wala lang. Willing niya talagang itapon yung niya, yung relasyon niya sa kapatid niya. 'Di ba? Na parang grabe yun. Kahit siguro taga-ibang bansa magugulat na, ganito na pala yung yung bansang Pilipinas. Ganito pala yung yung stand ng kapatid ni PBBM. Ganito pala yung stand ng kapatid ng Pangulo ng Pilipinas. 'Di ba? Na ibang-iba nga sila. Tapos yung prolong naman na ito, pinoprolong or pinapahaba na lang. Malalaman natin yan next time kung meron na namang hearing about dito So, kita nyo naman, at least, hindi naman talaga lahat umaayon sa kanila kasi kung napanood nyo na yung mga balita, si Senator Bato, sila Senator Jaime, kinontempt nga nila yun si Sir. 'Di ba? May kinontempt sila doon. Tapos, ang nangyari, hindi inaprobahan ni Senate President Chis Escudero. So, parang nga sila doon. Pero syempre, gagamitin nila yan as parang, ewan ko kung paawa or pasimpatya na naman na parang nakakatakot Pilipinas, ganito, ganyan pala, something like that, diba? So, akala mo naman talaga yung, ewan ko kung bakit hindi na nila hinahalungkat, diba? Yung mga reasons. Why not yung mga reasons muna, diba? Kung bakit nadala si FPRRD doon sa dahig. Why not di yun yung imbestigahan nila? 'Di ba? Why not hindi sila mag-backtrack? 'Di ba na parang, ito pala yung mga nangyayari dati Meron nga palang something na nangyayari dito. Tapos syempre since yun nga parang ang kasi ng hearing na yan is kasi kung minsan naalala ko, sabi kasi ni ni Alan Peter Cayetano na since si FPRRD, wala na yun kasi nandun na nga yun sa dahig. Yung 9 naman daw na isusunod na may warrant of arrest, ICC warrant, is sana daw hindi agad ipadala sa ICC. Dapat idaan mo na dito sa korte. So in short, parang makikinabang si Bato doon. And then that time din, nandun din si Bato, diba, sa hearing na yun. So parang, ewan ko. Kayo na lang talaga ang bahalang humusga, So, about naman doon sa kung pro Duterte ba to, itong hearing na to, kayo na lang bahalang humusga. Hindi naman siguro kayo, bulag para hindi din yan makita, At, yun nga, yung sa kapatid talaga, ibang klase yun. Grabe yung level ng ganun, Sobrang high talaga. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yun sa comment section. So again, Sir Christian Isguera, subscribe nyo yan. Tapos syempre,
Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So thank you so much for watching. Filipino IC is out.